Paano nga ba kunin ang electron configuration ng elements? Basically, kailangan mo lang sundin ng mga steps na to. Step 1. Alamin ang atomic number ng element na hinahanap mo. Sinasabi ng atomic number ng isang element kung ilan ang electrons nito. For example, oxygen. 8 ang atomic number nito, ibig sabihin mayroong 8 electrons. Ibig sabihin, kapag pinag-add natin yung mga superscript o yung parang exponent ng subshells mamaya kapag nakompleto na natin ang configuration, dapat magto-total ng 8. Step 2. Follow the off-bow principle. Ngayon, ito na yung subshells, yung S, P, D, F. Pero paano ba to pagsusunod-sunurin? Yung iba may mnemonics para malaman yung pagkakasunod-sunod, like si Susan pumunta sa party and so on. Tama yung pagkakasunod-sunod ng letters, pero paano yung numbers? Basically, ito ang easiest way. Just list them down tapos follow them diagonally. Sundan nyo lang to. Tandaan, S, P, D, F. Sa level 1, isa lang, 1S. Level 2, puro 2, pero S at P na. 2S, 2P. Sa level 3, puro 3, pero S, P at D na. So 3S, 3P, and 3D. Sa level 4, puro 4, tapos meron ng F. 4S, 4P, 4D, at 4F. Hanggang level 5, puro 5, pero hanggang F pa rin. Now, continue tayo hanggang 8, pero starting 6, pabawas na. So sa level 6, S, P, at D na lang. Sa 7, S at P na lang. Tapos sa 8, S na lang. So ganito ang mabubuo natin. Tapos guhitan lang natin ng diagonal lines at yan ang susundin nating sequence. So dito sa upper right, going down left, tas upper right na naman, then left. Paulit-ulit lang yan. Ngayong ready na yung guide natin, pwede na tayo sa step 3. Fill in the subshells according to capacity. Remember the maximum number of electrons per subshell. Sa S, maximum of 2. Sa P, maximum of 6. Sa D, 10. At sa F, 14. So yan yung mga maximum na number na ilalagay natin sa superscript per subshell. Mag-a-adjust na lang yan sa last subshell just to complete the number of electrons based doon sa atomic number ng element. Okay, going back to oxygen, need natin makabuo ng 8 electrons. So 1s, ilan ang laman ng S? 2. Kaya 1s2. Followed by 2s, and dahil S din yan, 2 pa rin. Ilang electrons na ang meron pag pinag-add ang mga superscript? Meron ng 4. So, kulang pa tayo ng 4. Continue. Kasunod ay 2p. Ilan ang electron sa subshell P? 6. Lalagay pa ba natin 2p6? No. Bakit? 4 na lang ang need natin para mabuo yung 8 eh. So, babawas na tayo para sumakto lang sa 8. So, imbes na 2p6, 2p4 na lang siya. Kaya naman ang electron configuration ng oxygen ay 1s2, 2s2, at 2p4. Again, kapag pinag-add lahat ng superscript, magtototal siya sa atomic number. So, sa case ng oxygen, it is 8. Basically, kaya naman, di ba? Sige, let's have 2 more examples na mas mataas ang atomic number para mas maintindihan nyo pa. Let's try doing calcium. Step 1, alamin ang atomic number. For calcium, it is 20. Step 2, follow the off-bow principle, so kakailanganin ulit natin yung guide. Isabay na natin yung step 3 which is yung paglalagay ng superscript ng subshells para makount na natin kung na-reach na natin yung 20 at hindi sumobra. Okay, 1s2 kasi 2 electrons sa S, 2s2 uli, 2p sa P, 6 na. 3s dito, 2 uli kasi S. Oh wait, ilan na yan? 2 plus 2 equals 4, plus 6, then na, plus 2 uli, so 12 na. Kulang pa ng 8, so tuloy pa tayo. Sunod ng 3s2 ay 3p6. That makes 8 na, so 2 na lang ang kulang. Ang next ay 4s2, saktong 20. So basically, ang electron configuration ng calcium ay 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, at 4s2. Okay, last example. Let's have tin. Ito mas mataas. Ang atomic number niya ay 50 and that's already step 1. Step 2, follow the off-bow principle, and step 3, fill in the subshell. Pagsabayin na uli natin and let's use the guide. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ilan na kaya yan? 2 plus 2 plus 6 equals 10, plus 2 plus 6
18 plus 2, 20 plus 10. Okay, so meron ng 30. 20 pa. 4p6, 5s2, 4d10. So 30 plus 6, 36 plus 2, 38 plus 10, 48 na. Kulang na lang ng 2. So kahit pa 5p yung kasunod at dapat 6 yung superscript niya, magiging 2 na lang kasi yun na lang ang kulang. Kaya 5p2. So ito na yung electron configuration ng team. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, at 5p2. Basically, ganyan lang kumuha ng electron configuration. Sundin nyo lang ang sequence, tandaan ang capacity ng subshells, tapos add up na lang hanggang maabot yung atomic number. Chemistry doesn't have to be complicated, you just have to understand it basically.